Bago pa matumba si Eloisa ay nagawa siyang saluhin ni Dave. Sa halip na ipasok ng lalaki sa loob ng bahay, ay dinala nito sa loob ng sasakyan ang walang malay na dalaga. Tumatakbo na ang sasakyan nang simulang balikan ng malay si Eloisa. "Saan mo ko dadalhin, Dave?" "Malalaman mo rin. Magpahinga ka na lang dyan." Anito na nilingon siyang saglit. "Bakit hindi mo ako dinala sa amin?" Mataas ang tonong tanong niya sa lalaki. "Saka paano ko napunta sa kotse mo?" "Of course, binuhat kita at dahan-dahang inupo dyan sa kinauupuan mo. Dapat sana'y sa backseat kita ihiga, ngunit nagbago ang isip ko. Mas gusto kitang masulyapan paminsan-minsan para matiyak ko na humihinga ka pa." Sa mga oras na yon ay nais niyang saktan si Dave. Gusto niyang makaganti rito. "Hindi ka dapat magpadalos-dalos, Eloisa. Pag-isipan mong mabuti ang gagawin mong hakbang laban kay Dave." Wika ng bahagi ng isip niya. Kaya pilit niyang pinapakalma ang sarili. "Dinala mo na lang sana ako sa bahay namin." Aniya ngunit may lakip pa ring sarkasmo sa tinig. "Abala lang yon. Anyway, natauhan ka rin naman dito sa aking kotse. May aircon na nice music. Of course, you're in good hands, Eloisa. Hindi ko yata alam na may history ka ng hinihimatay." Baling nito sa kanya. "Wala akong sakit. Hinimatay ako dahil sa tindi ng amoy ng pabango mo." Galit niyang singhal dito. Ano nga ba ang dapat niyang isipin? Nasagot na ba talaga ng lalaki ang malaking palaisipan sa loob ng kanyang isipan? Si Dave nga kaya? Parang hindi siya makapaniwala at tila ayaw paniwalaan ng kanyang isip na ito nga ang lalaking pumasok sa kanyang silid. Nagtataka ang anyo ni Dave nang lumingon sa kanya. "Ikaw lang ang babaeng umayaw sa pabango ko." "Talaga?" Sarkastikong tanong niya. One way of telling her na maraming humabol na babae dito. Jealous? Natatawang baling nito sa kanya. "Never." Matigas siyang umiling. "Saan mo ba talaga ako dadalhin, Dave?" "Ipapasyal kita sa pinapagawa kong bahay." "Hindi ako interesado. Ibalik mo na lang ako sa amin." Malakas ang pagtapak ni Dave sa preno. Mapapasubsob sana sa dashboard si Eloisa. Buti na lang at natukod niya ang dalawang kamay. "May bala ka bang tapusin ang sarili mo?" Galit niyang hinarap ang binata. "Sabi mo, ibalik kita sa inyo." Nakangising sagot nito. "Bakit ka biglang nagpreno?" Nagliliyab ang mga mata ni Eloisa sa galit. Ngunit baliwala lamang iyon sa lalaki. "Hindi tayo magkakaintindihan kung patuloy akong magmamaneho. Now, what do you want? Pakiramdam ko ay galit na galit ka sa akin. Am I right?" Natigilan si Eloisa. "Ano, hindi ka makapagsalita ngayon?" "Nag-iisip lang ako." "Ano pa ba ang pag-iisipan mo? Ang pagsama mo sa akin ngayon? You are my wife, Eloisa." "Sinasabi mo na sa akin yan ngayon, Dave Montemayor." May pait sa kanyang turan. "Gusto kong mag-usap tayo ngayon, Eloisa." Anang lalaki na biglang nagpormalang muka. Hindi siya tumugon at hinayaan na ang lalaking magpasya sa kung saan sila mag-uusap. Nasa finishing stage na ang malaking bahay na pinapagawa ni Dave. Noon pa pala nito pinaumpisahan gawin ng bahay. Noong nasa Amerika pa ang lalaki. Nasurpresa siya sa laki ng bahay. Mansyon na halos sa lawak. Maging ang yari ay kuha sa mga nagagandahang bahay sa Amerika. Gustong lumabas sa kanyang bibigang paghanga. Ngunit sinarili na lamang ni Eloisa. Hanggat maaari ay ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ng lalaki. Tila nga hindi nagustuhan ni Dave ang pagiging tahimik niya. 1 week na lang at may pintura na ang bahay. Anito saka inalalayan siya palabas sa front door. At pagkatapos saka lamang malalagyan ng laman ang loob ng kabahayan. Ipinakita niya ang kalamigan at kawalan ng interes sa sinasabi nito. At kitang-kita ni Eloisa na apektado ang lalaki. "Let's go." Bagamat walang naririnig na salita sa kanya, ay pinanatili nito ang pagiging gentleman. Sa loob ng sasakyan ay hindi ito lumilingon, samantalang siya ay padalas ang sulyap kay Dave. 8 long years, Dave. Hindi biro ang binigay mo sa aking hirap. Hindi man physical, mas malalim ang sugat sapagkat emosyonal ang dinanas niya. Alam ni Eloisa kaya lumuwas kaagad si Dave ng Maynila noon dahil sunundan nito si Sandy. Ang nobya nito na nasaktan at nagalit nang sila ang ikasal ni Dave. Crush niya noon si Dave. Akala niya ay malalim na ang paghangang iyon.
Dahil kahit sa murang edad, ay natutuhan niyang kunin ang pansin at atensyon nito. Kahit sa anong paraan, alam ni Eloisa na napilitan lamang si Dave na pakasalan siya noon. Dahil sa takot at hiya sa kanyang mga magulang, kaya nito iyon nagawa. Pinakasalan siya nito sa kabila ng katotohanang hindi naman sila ang nag-iibigan. Nalaman na lamang ni Eloisa na huminto ang sasakyan sa isang restaurant. Very cozy sa loob ng kainan. Tamang-tama, kumakalam na ang sikmura ni Eloisa, kaya hindi na siya tumanggi nang alalayan siya ni Dave papasok sa loob. Pakiramdam niya ay nangihina ang kanyang mga tuhod sa tuwing magkakalapit ang kanilang mga katawan, at langhap niya ang pabango ni Dave ay tila gusto na naman niyang himatayin. Pinakalma niya ang sarili para walang mahalata sa kanyang lalaki. Pinili ni Dave ang pinakasulok na mesa kung saan maaari silang makapag-usap ng mabuti. Inalalayan siya nitong makaupo ng maayos bago ito naupo sa kanyang tapat. Lumapit sa kanila ang serbidura at agad namang umorder ng pagkain si Dave. Hindi na ito nagtanong kung ano ang gusto niya. Wala na ang serbidora nang harapin siya ng binata. Mabilis na ginagap nito ang mga kamay niya. Tila napapasong binawi niya ang mga kamay. Nakita niya ang pagdilim ng mukha ni Dave dahil sa ginawa niya. Magtapat ka na, Dave. Huwag mong hayaang ang natitirang respeto ko sa iyo'y mawala pa. Bakit kailangan mong gawin yon sa akin? Aniya sa sarili. Alam kong galit ka sa akin, Eloisa. Simula nito, lalo na siyang pinanlabutan ng tuhod. Ngunit mas pinili na lamang ni Eloisa na huwag na munang kumibo. Hinayaan niya itong magsalita ngayon. Can you forgive me? Lumambot ang mukha ni Dave, bagamat hindi na muling nagtangka na hawakan ang kamay niya. Ganun lang? Ihihingi mo ng kapatawaran ng ginawa mo sa akin, Dave? Bumangon ang pagkamuhi sa kanyang puso para sa lalaki. Marami na akong naging pagkukulang sa iyo, Eloisa. Bakit hindi mo pa ako diretsuhin? Wika niya sa mataas na tono. Natawa ito, tawang hindi umabot sa malamlam na mga mata. Iisa lang ang nakita niya kay Dave. Hindi na ito tulad ng dati na masigla at punong-puno ng enerhiya ang kilos at galaw. Nang gabing yun na dumating kami ni Rafael, gusto kitang makita, gusto kitang makausap, ngunit wala akong lakas ng loob na humarap sa iyo kaagad. Pinakiusapan ko si Mama na sabihin sa iyo na daing ako, kami ni Rafael. Gusto mo pala akong makita. Bakit hindi ikaw ang nagpunta sa amin? Ang sinabi niya ay pagsubok sa lalaki. Kung si Dave nga ang lalaking yun, ano ang kanyang gagawin? Idedemanda? Kaya ba niyang mahantad sa ibang tao ang nangyari sa kanya para lang maipakulong ang asawa? Nalilito pa niyang bulong sa sarili. Nalasing ako at nakatulog ng gabing yun, Eloisa. Nalasing ako ng husto, kaya hindi ko na nagawa ang gusto kong gawin. If my memory serves me right, nag-uusap pa kami ni Rafael sa salas ng tungkol sa'yo. Nakatulog ka ng gabing yun? Halos hindi lumabas sa bibig ng dalaga ang tanong na yun. Biglang sumakit ang kanyang ulo sa magulong sitwasyon. I'm sorry kung hindi kita agad naharap. Natitigan niya ang lalaki. Waring sinasalamin sa mga mata nito ang katotohanan si sinasabi. Hindi ka lumabas ng gabing yun? Alanganin ang naging tawa ni Dave. Hindi ko na alam ang mga pinag-aagagawa ko. Kung hindi lang ako binigyan ng kape, baka sa salas ako nakatulog. Mabuti na lang at naroon si Rafael. Inalalayan niya ako at pinagtiyagaan kausapin kahit palasing na lasing ako. Lasing si Rafael nun? Bakit, Eloisa? Anong bakit? Kanina pa kita napupuna. Tila wala ka sa sarili mo. Wala. Kung hindi si Dave, ibig sabihin ay si Rafael ang nakasama niya ng gabing yun? Nalilitong napailing ang dalaga. Dumating na ang pagkain kaya naputol ang dalawa sa pag-uusap. Hindi malasahan ni Eloisa ang masarap na pagkain. Kanina ay gutom ang nararamdaman niya, ngunit ngayon ay matindi ang sakit ng kanyang ulo sa tindi ng pag-iisip. Nasa gilid ng highway ang sasakyan ni Dave paharap sa malawak na taniman ng palayan. Matindi ang sikat ng araw, ngunit hindi alintana ng dalawa ang init. Nasa loob sila ng kotse habang nakabukas ang aircon. Eloisa, napalingon siya rito. Nagtatanong ang mga mata. Failure ang naging pagsasama namin ni Sandy. Akala ko kahit na matagal na ang relasyon namin nun, everything will turn out fine. Hindi pala.
That's why pumunta ako ng Amerika, para malimot ang naging kabiguan ko sa kanya. Nang mga sandaling yon, alam ni Eloisa na nagbubukas na ng saloobin ng lalaki. Gusto niya itong unawain. Hindi naman lahat ng kasalanan ay kay Dave. Kasalanan ko rin naman, Dave. Dapat hindi ka makakasal sa akin nun. Alam ko naman na halabag sa kalooban mo ang ginawa ng ama ko. Alam ko rin noon pa man ay si Sandy na ang mahal mo. Sumilay ang mapait na ngiti sa mga labi ni Dave. Bakit ba hindi ko agad nakita ang maganda mong katangiang yan? Marami na akong naidulot na sakit at sama ng loob sa'yo, Eloisa. Hindi kita masisisi. Palagay ko, nagdusa ako dahil may kasalanan ako. Hindi ko sinalungat ang kagustuhan ni tatay nun. Hindi ko na itama ang maling isip niya tungkol sa atin, sa nakita niya. Nailing si Dave. Matagal na yon. Narito na tayo para harapin ang ating mga sarili at... Anong ibig mong sabihin? Now that I'm back and I'm staying here for good, Eloisa. I want to be a husband to you, in words and in actions. Wika nito sa malumanay na tinig. Awang naman ang bibig ni Eloisa sa pagkabigla. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi ba't ito ang malaon niyang hinihintay? Ngayong narito na si Dave sa kanyang harapan, asking her to be his wife. Ano pang hinihintay niya? Gusto sana niyang mapabulalas ng iyak sa tuwa o sa takot. Takot dahil paano niya ipagtatapat kay Dave ang nangyaring iyon sa kanya. Natutuwa nga ba siya dahil narito na si Dave sa kanyang harapan? May plano na ito para sa kanilang dalawa. Ngunit bakit ang katuwaan ay tila may kalungkutan? Alam ng dalaga na nahihirapan siya sa pagpapasya ngayon. Nahahati ang loob niya sa pagitan ng pangamba at galit para sa lalaking nagdulot sa kanya ngayon ng mabigat na dalahin. Eloisa, narinig mo ba ako? Wala sa loob ay napatango siya. Ang bahay na nakita mo kanina, ikaw ang ititira ko ron. Para sa atin yun. Gusto kong patunayan kay Sandy na mali siya ng tinalikurang lalaki. May galit at pait na makikita sa mga mata ni Dave. Hindi na ba talaga matatapos ang magulong katotohanang lumalabas sa bibig ng lalaking to? Hindi ba talaga mawawala sa pagitan nila si Sandy? Mukhang nag-iisip ka pa yata, Eloisa, nang isasagot mo sa akin. Anito na idinaan sa tawa ang pagkadismaya nang hindi siya makapagsalita. Dapat lang, Dave, na mag-isip muna ako. Nagkamali na ako, tayo, noon, at ayoko nang maulit yun. This time, gusto ko nang maging totoo sa lahat. Kailangan ko pa palang maghintay. Tila may iritasyon sa tono ng pananalita ni Dave. Nakapaghintay ako ng 8 years, Dave. Hindi naman siguro malaking kaabalahan sa'yo kung maghihintay ka ng 1 week, 7 days magmula ngayon. Final at matatag niyang wika sa lalaki. Nang ihatid ni Dave si Eloisa, ay naghihintay na sa kanilang bahay si Rafael. Nakita niya ang pagkatigagal ng binata. Nang makita siyang alalay sa braso ni Dave, pinagtakhan din niya ang tila pigil na galit sa mukha nito nang magsalita ito. Aalis na ho, Kunay. Paalam nito sa kanyang ina, na hindi maalis-alis ang mga mata sa kanilang dalawa ni Dave. Aalis ka na? Ano ba talaga ang sadya mo sa akin? Naguguluhang tanong ng ina ni Eloisa sa binata. Narito na pala si Eloisa. Anito, nanalingunan ng pagpasok ng dalawa. Hindi na ho ako magtatagal. May aayusin pa ho ko sa munisipyo. Magalang nitong paalam kay Aling Elena at nagdiretso na paalis si Rafael. Naupo si Rafael sa tabi ng mahabang lamesa sa loob ng munting library. Kaharap niya ngayon ang kapatid na si Dave. Tungkol saan ang pag-uusapan natin, Brad? Maayos nitong itiniklop ang liham at saka muling ibinalik sa sobre. Formal na formal ang anyo ni Rafael kahit nakangiti ang kapatid. Inakala marahil nito na isang pangkaraniwang paksa lamang ang inalapit niya rito. God knows kung mauunawaan mo ako sa sasabihin ko sa iyo, Dave. Sa loob-loob ng binata. Kailangan mo ng kapital sa uumpisahan mong business sa Maynila? Panguhula ka agad nito. Come on, Rafael, tell me. Ngayon lang ako makakabawi ng pagkulang ko sa iyo. Lahat ng hilingin mo sa akin, ibibigay ko sa iyo. Ang tagal din yata nating hindi nagkasama. Nagbibirong saad pa nito. Si Eloisa. Napakunot ang noo ni Dave sa narinig. Saka tumawa na tila alam na nito kung anong kanyang ilalapit dito. Masyado ka talagang concerned sa sister-in-law mo, no? Nauunawaan kita.
Kababat at kalaro mo sa Eloisa. Na bagamat alaga mong paiyakin noon, ay alam ko naman na espesyal siya sa'yo. Espesyal nga, Dave. Nilalaro ni Rafael sa isip ang mga salita na tiyak na magpapayanig sa kanyang kapatid. Isang imposibleng bagay ang hihilingin niya. Heaven knows kung maipagkakalob yun sa kanya ni Dave. Speak up, Rafael. Kung naaawa ka pa rin kay Eloisa dahil sa nangyari noon, ay pinagsisihan ko na yon. Ngayon ko lang nakita ang magaganda niyang katangian. Sa loob ng 8 taon ay nahintay niya ako. Nagtiis, nagsakripisyo, at nanatiling walang lalaki sa kanyang bahay kundi ako lang. Doon ko siya hinangaan, hindi tulad ni Sandy. Ani Dave na ang bitterness at hatred ay masisinag sa pangahan nitong muka. And she's beautiful. Kahit pa tinatago niyang kagandahan sa mga simpleng kasuotan, ay nakita kong pambihira niyang kagandahan na parang habang tumatagal ay tila lalo siyang gumaganda sa aking paningin. Nagdilim ang anyo ni Rafael, ngunit hindi nabawasan ng determinasyon na masabi niya ang pakay sa kapatid. Now or never. Mas mabuti pang ipaglaban kaysa at habang buhay niyang pagsisihan. Mahal ko na siya, Rafael. Humihingi ako ngayon na kay Eloisa ng kapatawaran, another chance. Nakangiting saad ni Dave sa kanya. Tila isang mabigat na bato iyon na tumama sa balikat ni Rafael. Matindi ang tama. Nais na sanang panghinaan ng loob ng binata. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. I'll be good with Eloisa. Nagkakaedad na ako at gusto ko na rin talagang lumagay sa tahimik. Ang magsimula ng isang pamilya. Si Sandy sana. Anitong saglit na huminga ng malalim. Ang babaeng yun, napakamanluloko. Ikinabigla ni Rafael ang sinabi ng kapatid. Rafael, may sasabihin ka ba? Mahal ko si Eloisa. Maigting niyang sabi kay Dave. Patdang napatitig naman ito sa kanya. Alam kong nabigla kita, pero iyon ang totoo kong nararamdaman sa kanya. Noon pa, mga bata pa kami, ay lihim ko na siyang minamahal. Idinaraan ko lang sa pagbibiro sa kanya, na madalas naman ay napipikon siya sa akin, hanggang sa tuluyan siyang mainis sa akin, kaya nabaling ang atensyon niya sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Dave. Pinamulahan ito ng mukha sa nalaman na pag-amin sa kanya ng kapatid. Magpapaubaya ba si Dave para sa ikaliligaya ng kapatid na si Rafael? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.